Mga anak, kain na kayo. Tawag ni Ginang Marie sa kanyang mga anak. Siglit lang po mama, may tinatapos pa po ako. Sigaw ng kanyang panganay na anak. Habang ang kanyang bunsok anak naman ay lumabas na ng silid nito at nakabihis na ng pang-eskwela. Shena, tawagin mo na nga ang papa mo para sabay-sabay na tayong lahat na kumain at para sabay na rin kayong umalis para kahit papaano ay maihatid kayo ng papa nyo. Utos ni Ginang Marie sa kanyang bunsong anak. Sige po mama, sagot nito. At agad na itong umalis. Bianca, tapos ka na ba dyan? Palabas na ang papa at kapatid mo. Halika na, kumain ka na lang muna. Importante ba yan? Tanong ni Ginang Marie sa kanyang panganay na anak. Hindi naman po, at sige po lalabas na po ako. Sagot na lamang nito. At pumunta na sa mesa kung saan nakahanda na ang kanilang pagkain at ulam. Mama, ito lang ba ang ulam natin? Tanong ng bunsong anak nito. Anak, huwag kang mag-alala at makakabili rin tayo ng mas masarap pa na ulam dito, okay? Kailangan lang talaga nating magtiis ng onte. Tama ang mama mo anak. Ang importante ay hindi tayo magutom at may makain pa rin tayo sa araw-araw. Dagdag pa ng mister nito. Papa naman, kung kayo ay nabubusog sa tuyo, pues ako ay hindi. Shena, tama naman sina mama at papa. Kumakain ka naman yan noon at binabahon mo pa nga yan sa school natin. Ate, noon yun. Iba na ngayon. Hindi na tayo mga bata pa. Nasa high school na ako at nasa kolehiyo ka na. Tapos ito na naman palagi ang ulam natin. Ate naman, hindi ka ba nagsasawa na halos ilang taon tayong kumakain ito? Shena, huwag kang maging bastos. Banta ng ama nito. Papa, hindi ako nagiging bastos. Pinapaalala ko lang sa inyo na halos ilang taon kami ni ate na nagtiis ng ulam na ito. Kung si ate ay natitiis pa, pues ako ay hindi na. Shena anak, alam mo kung may trabaho lang sana si mama, ay siguro naman di ba mabibili na natin ang mga gusto mong kainin, hindi ba? Sadyang mas lalong naghirap lang talaga tayo ngayon. Hindi na sapat ang kinikita ng papa mo sa pamamasada. Kaya anak, sana ay maintindihan mo. Maintindihan? Kung sana ay naghanap ka na lang ng trabaho mama, mas unlad pa tayo. Nakikita mo naman siguro na hindi na kaya ni Papa na siya na lang lagi ang naghahanap ng mga kain natin. Di humanap ka ng paraan at wag na wag niyo akong sasabihan ng salitang hindi ko maiintindihan. Dahil hindi niyo ba napansin ng dahil sa salitang yan ay parang nakukontento na lang kayo sa buhay na mayroon tayo? Shena, wag kang magsalita ng ganyang kila mama. Bastos ka na. Wag kang sasagot sa kanila dahil sa malaki ka na. Isipin mo na lang na utang na loob mo kina mama at papa ang buhay na mayroon ka ngayon. Kung wala sila, wala ka ngayon sa kinakatayuan mo. Sinasabi ko na nga ba wala talagang patutunguhan ng pakikipagkaibigan mo kina Lian. Tama ang ate mo, Shena. Kaya kumain ka na lang dyan. At huwag kang reklamo ng reklamo. At iwasan mo na ang mga kaibigan mo. Mga bad influence sila sa'yo. Tama na yan mga anak. Huwag na kayong mag-away sa harapan ng pagkain. Tatakbo ang biyaya natin kapag ganyan kayo. Paalala ni Ginang Maris. Kung kayo kakain, pues aalis na ako. Nakakawala ng ganang kumain. At isa pa ate, huwag kang feeling dyan. Hindi ko pinilit sina mama na ipanganak ako. Kaya't obligasyon nilang paaralin at pakainin ako. Isa pa, huwag na huwag mong idadamay ang mga kaibigan ko sa usapin na ito. Dahil wala silang kinalaman. At isa pa, mas mabuti pa nga sila Pinapakain nila ako ng masasarap. Basta't ang tanging masisisi ko lang sa buhay na meron tayo ngayon ay ang mga magulang natin. Dahil kahit na anong pagsisikap ang gawin natin, ay alam ko na sila ay kontento na sa buhay na meron tayo ngayon. Kaya malabong mangyaring makakaahon tayo sa buwisit na buhay na to. Galit na pahayag ni Shena. At agad na itong umalis. Abat bastos kang bata ka. Bumalik ka dito, Shena. Sigaw ng kanyang ama nang agad nang umalis ang kanilang bunso. Tama na yan, mahal. Pabayaan mo na si Shena. Naiintindihan ko naman siya kung bakit siya ganyan. Ang mabuti pa ay kumain na lang tayo. Sige na Bianca, kumain ka na dyan. May klase ka pa mamaya. Wika ni Ginang Maris. At kumain na lamang siya. Mama, may project kami para sa final grade po namin. At kailangan ko pong magpasa nito bukas mama. Wika ng kanyang panganay na anak na si Bianca. Nang matapos na itong kumain. Kailangan na ba talaga yan bukas anak? Oo mama Ganun ba? Sige hanap ako ng paraan ha. Sige ma. At mama, hindi na po ako magpapahatid kay Papa
dahil makikisabay na lang po ako sa kaklase ko. May gagawin pa kasi kaming proyekto eh. Ganun ba anak? Sige, mag-iingat ka ha. Paalam ng kanyang anak. Naiwan naman si Ginang Maris at ang kanyang mister. Mahal, mukhang kailangan ko na talagang magtrabaho. Panimula ni Maris. Trabaho? Mahal na nga ako na ako lamang ang magtatrabaho para sa atin. Pero mahal, nakikita mo naman na lumalaki na ang mga bata at hindi na talaga kasya ang kinikita mo. Kaya oras na siguro para tanggapin ko ang offer sa akin ni Maring Amina na mag-iibang bansa na lang muna ako. Ano? Ibang bansa? Diyos ko naman mahal, mahirap ang buhay doon at walang kasiguraduhan. Mahal, huwag kang mag-alala dahil sa ako na ang bahala, okay? At isa pa, sa mga sabi-sabi lang yan, hindi mo talaga mapapatunayan hanggat hindi mo pa ito naharap, okay? Matapang ako mahal, baka nakakalimutan mo. Alam ko naman yan mahal, kaso nga lang, hindi ko talaga maiwasang mag-isip ng hindi maganda dahil sa maraming naging kapitbahay natin na peligro ang sumalubong sa kanila sa ibang bansa. Nag-aalala lang saad ng kanyang mister. Mahal, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang isipin mo na lang ay kapag nasa ibang bansa na ako, ay giginhawa rin ang buhay natin. At alam kong hindi na magagalit sa atin ang anak natin, lalong-lalo na si Shena. Kailangan kong gawin ito para sa mga anak natin, mahal. Para to sa pamilya natin, okay? Mahal naman eh. Shh, mahal, payagan mo na ako. Alam ko naman talaga na hindi na kaya. Ang mabuti pa ay huwag na nating ipilit, okay? Basta't ang mahalaga ay kapag nasa ibang bansa na ako, ay ikaw naman ang maging masaya. Dahil sa iyo ko naman ipapadala ang lahat ng mga pera ko para sa pag-aaral ng mga anak natin. Hindi ko ito gagawin para lamang sa anak natin. Gagawin ko ito dahil para ito sa kabutihan ng buong pamilya. Paliwanag ni Marie sa kanyang mister. Kung kahit napatango na lamang ito sabay sabing, basta't mag-iingat ka mahala. Sinuklian na lamang siya ng mga matatamis ng ngiti ni Maris. Paano ba yan mahal? Pupuntahan ko na si Mare para ipaalam sa kanya na pumayag ka na. Sabay na tayo mahal, para naman na hindi boring kapag ikaw lang ang aalis. Suwestyon ng kanyang mister. At agad naman na silang umalis. Naihatid na si Marie sa kanyang kumare, habang ang mister naman nito ay namamasada na. Mare, tinatanggap ko na ang offer mo sa akin, yung domestic helper. Meron pa ba nun? Tanong ni Marie sa kanyang kumare. Naku Mare, tamang-damang dating mo, kasi balak pa naman namin ni Yesha na mag-ibang bansa din. Pero syempre, dahil sa pumayag ka na, di ikaw na lang ang ipapriority ko. Hala, ganun ba Mare? Diyos ko, buti na lang talaga at maaga akong pumunta rito. Tama, at talagang totoo na ba yan? Baka naman yung mister mo Mare ay ayaw ha? Wala na tong urungan. Pupunta ba ako dito kung uurong ako Mare? Sa bagay, so payag na ba talaga ang asawa mo at mga anak mo? Aba oo naman Mare, wala naman talagang ibang paraan eh, kung hindi ang mag-ibang bansa na lang ako. Kasi hirap na talaga kami ng asawa ko. Lumalaki na ang mga bata at tumataas na ang kanilang mga pangangailangan. Kaya't alam ko naman na maiintindihan rin nila ang gagawin ko. Dahil para sa pamilya naman namin ang gagawin kong ito. Paliwanag ni Maris. Kung sa bagay, so final na talaga yan ha? Dahil ngayon ko na inipaprocess para bukas na bukas ay makakaalis ka na ng bansa. Madali lang ba yan Mare? Akala ko ay magtatagal pa. Matagal talaga to Maris. Pero dahil sa mga kakilala ko, ay magiging madali lamang ito. Kaya huwag kang mag-alala. At tatawagan na lamang kita bukas, okay? Mabuti pa ay magpaalam ka na lang muna sa mga anak mo. Suwestyon ng kanyang kaibigan. Kaya't agad namang nagpaalam na si Maris. Sige Mare, maraming salamat talaga ha. Walang anuman yun Mare. Paalam rin ng kumare nito. Kaya't sa araw ring iyon, ay agad na iproseso ang lahat ng mga papeles na kakailanganin ni Maris sa ibang bansa. Tinawagan rin siya ng kanyang kumare. Mare, bukas na ang alis mo. Ang mabuti pa ay maganda ka na dyan at magpaalam. Wala nang bawian to ha. Good luck na rin sa'yo. Wika ng kanyang kumare. Huwag kang mag-alala Mare. Wala na tong bawian. At sige ako na ang bahala. Maaga akong pupunta dyan. Mare, huwag ka nang pumunta dito sa bahay. Dahil sa ang tanging taga-agency na lamang ang pupunta dyan sa inyo para kunin ka. Ganun ba? Sige Mare. Ani na lamang ni Maris at agad nang naganda na at nagpaalam sa kanyang mga anak. Noong una ay hindi pumapayag ang panganay nito dahil sa ayaw nitong malayo sa kanyang ina.
Subalit ay naiintindihan naman ito nang ipaliwanag ni Maris ang lahat. Kaya't napatango na lamang ito. Mga anak, alis na si mama ha. Magpakapait kayo kay papa nyo ha. Mag-ingat ka ron mama ha. Paalala ni Bianca. Mahal, lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng mga anak mo. Aba oo naman, kayo ang rason ng pag-iibang bansa ko. Nalulungkot na saad ni Maris. Kung sana lang ay kaya ko pa mahal, hindi na talaga kita papatrabahuin pa. Malungkot na saad rin ng kanyang mister. Mahal na pag-usapan na natin ito. Paalala ni Maris. O Shena, hindi ka pa ba magpapaalam kay mama? Nagtatakang tanong ni Bianca sa kapatid. Magpapaalam naman kaso sobrang overacting nyo naman. Shena, wag kang bastos. Suway ng kanyang ama. Shh, bastos your face. Well, mag-ingat kayo ha. At gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na natutuwa ako sa naging desisyon nyo kasi kami naman ang makakapagbenepisyo nito. Kaya ako, go lang ako ng go. Pagrarason ni Shena. Shena, grabe ka naman. Huwag kang ganyan kay mama. Ano ba ate? Totoo naman hindi ba ma? Naku mga anak, huwag na kayong mag-away. Ang mahalaga ay mapag-aaral ko na kayo. Isipin nyo na lang na ang lahat ng ito ay ginagawa ko para sa inyo. Alis na ako ha. Paalam mga anak. Pagpapaalam ni Maris sa kanyang mga anak. Paalam mama. Paalam mahal. At agad rin namang umalis si Maris. Sa kanyang pag-alis ay sobrang sakit ng kanyang nararamdaman na may halong takot. Dahil bali-balita nga na maraming minamalas pag-abroad. Lalong-lalo na sa pagiging domestic helper. Subalit ay laking gulat na lamang niya sapagkat ang babait ng kanyang naging amo. Dahil sa ang asawa nito ay isang mabait na Pinay, kaya't hindi siya kinakabahan pa. Isang araw nga sa kanyang day off, ay naisipan niyang tawagan ang kanyang asawa. Mahal, kamusta na ang mga bata? Tanong niya sa kanyang asawa. Okay lang naman sila mahal, medyo mahirap ang pag-iintindi sa kanila, subalit ay sinusubukan ko naman na maging ama at maging ina sa kanila, lalong-lalo na kay Shena. Naku mahal, sobrang sakit sa ulo. Ganun ba mahal? Huwag kang mag-alala mahal, babait rin niyang mga yan at magpapadala ako bukas ng pera mahal. Agad-agad mahal? At teka nga, kamusta ka naman dyan? Okay ka lang ba? Mababait ba ang mga amo mo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang asawa. Kaya't napatawa na lamang si Maris. Ano ka ba mahal? Kung makapagtanong ka naman ay parang may masamang nangyari sa akin. Pero huwag kang mag-alala, okay lang ako. At alam mo ba, na ang babait ng mga amo ko rito. Ganun ba mahal? Totoo ba yun? Oo naman mahal, totoo yun. Isang Pilipina ang napangasawa ng amo ko. Mabuti naman kung ganun, kaya't mag-iingat ka dyan palagi ha. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. At miss na miss ka na namin. Miss na miss ko na rin kayo. Sige na mahal, marami pa akong gagawin. At pakisabi na lang sa mga bata na pwede na nila akong tawagan. Pero sa ganitong mga oras lang, okay? Mga nasa 9 ng umaga sa inyo dyan. Dahil sa paggabi na rin dito sa amin. Okay mahal, huwag kang mag-alala. Masusunod. I love you. Saad ng kanyang asawa bago tuluyang ibinaba na ang tawag. Medyo ginanahan naman si Maris sa kanyang pagtatrabaho dahil sa natawagan at medyo napanatag ang kanyang loob na siya namang napansin ng kanyang amo. Maris, ang saya-saya mo ata ngayong araw. Nakangiting tanong ng kanyang among babae. Nakausap ko kasi ang asawa ko ma'am at natutuwa lang ako dahil sa okay naman po sila. Ganun ba? Well siguro miss na miss mo na ang mga anak mo no? Oo naman po ma'am, pero kakayanin ko dahil sila ang inspirasyon ko sa pagtatrabaho ko. Ganyan talaga ang buhay Maris. Kailangan mong magsakripisyo. Huwag kang mag-alala dahil sobrang bilis lang naman ng mga taon at makakauwi ka rin naman paglipas ng 2 taon. Paalala ng kanyang amo. Kaya nga mami, nakangiting sagot naman ni Maris. Sige Maris, aalis na muna ako ha. Paalam ng kanyang among babae. At umalis na nga ito. Kinabukasan ay pinadalhan na niya ang kanyang asawa at nakausap na rin ni Maris ang kanyang mga anak at okay naman ang mga ito. Subalit sa paglipas ng 1 taon ay bigla na lamang nagbago ang kanyang asawa. Imbis na ibigay niya ang pera na pinapadala ni Maris sa kanyang mga anak, ay winawaldas niya lamang ito sa kanyang mga bisyo at sa kanyang mga babae. Papa, sino na naman yung babaeng pinapunta mo dito? Galit na tanong ni Bianca sa kanyang ama nang makita niyang lasing na lasing ito at may kasamang babaeng kahalikan sa kanilang bahay. Ano ba yan Bianca? Huwag na huwag mo akong sisigawan.
Hindi na ako bata ah. Hindi kita masisigawan kung wala kang babaeng pinapapunta rito. Sino ba yan? Kabit mo ba yan? Matapang na tanong ni Bianca. Oo, kabit ko to. Bakit ba? Wala naman dito ang mama mo eh. Wala siya para pasayin ako. Kahit syempre, lalaki ako. Kailangan ko ng babae. At kailangan kong makaraos. Kaya pwede ba? Tumahimik ka na lang kung ayaw mong hindi kita bigyan ng pera. Baka masampal pa kita eh. Papa naman, baka gusto mong isumbong kita kay mama para hindi ka na niya padalhan pa. Panghamong saad ng kanyang panganay na anak na siyang naging dahilan upang magalit ang kanyang ama at agad na napatayo ito at siya ay sinampal nga. Huwag mo akong tatakutin, Bianca ha. Anak lang kita. Umalis ka na sa harapan ko. Simula ngayon na hindi na kita bibigyan ng pera. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya't walang nagawa si Bianca kung hindi ang umiyak na lamang at napayuko. Anong kaguluhan na naman ang nangyayari dito? Tanong ni Shena na bagong uwi pa lamang galing gimmick kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya't nagulat na lamang siya nang makita niya ang kaibigan niya na kabit pala ng kanyang ama. Itanong mo sa magaling mong kapatid. Galit na saad ng kanyang ama. Ate, anong problema? Wala, Shena. Ang mabuti pa ay magbihis ka na lang at mag-aral na lamang tayo dahil so wala naman tayong mapapala kasi ubos na ang pera na pinadala ni mama para sa atin. Inubos ng magaling nating ama sa bisyo niya at sa kanyang pambababae. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Bianca. Kung ayaw mong masaktan ka na naman ulit. Banta ng kanilang ama. Kaya't agad ring napagtanto ni Shena na sinaktan ng kanilang ama ang kanyang ate. So sinaktan mo pa talaga si ate? Grabe, hindi naman kay ganyan noon, Papa. Ano bang nangyayari sa inyo? Nilaso na ba ng babaeng niya ng utak nyo? Kailangan tong malaman ni Mama. Total kami ni ate ay hindi naman kami nakakapagbenepisyo sa pinapadala ni Mama. Hindi na namin nararamdaman ang padala niya. Simula nang kayo ay magbisyo at sinimulang mang babae. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Shena ha? Baka gusto mong mag-aya sa ate mo. Aba, hindi ako natatakot. Talaga ba? Shena, tama na yan. Wala na tayong magagawa pa. Ate, tayo naman talaga ang naging dahilan ng pangingibang bansa ni Mama, hindi ba? At totoo naman talaga na dahil sa pagsisikap natin, kaya't hanggang ngayon ay nakakapag-aral pa rin tayo. Umalis ka na dun, babae. Tuturuan ko lamang ng leksyon tong mga anak ko. Saad ng kanilang ama sa kabit nito. Wow ha? Tuturuan ng leksyon? Pues simula ngayon ay hindi ka na makakapag-bisyo pa dahil isusumbong ka namin kay Mama. Matapang na saad ni Shena. Ngunit agad na lamang siyang sinampal ng kanyang ama at sinuntok siya sa kanyang tiyan na siyang naging dahilan upang ito ay matumba. Shena, nag-aalalang tawag ng kanyang kapatid na si Bianca. Binalaan ko na kayo kanina pero ang tatapang nyo pa rin. Kaya simula ngayon ay wala nang aalis ng bahay na ito at wala nang mag-aaral. Wala akong pakialam sa inyo. Sa bagay, ako lang naman ang pinapadalhan ng ina nyo kaya wala kayong magagawa. Wika ng kanyang ama at agad nang umalis ito at iniwan sila. Ikinulong sila ng kanilang ama na siyang naging dahilan upang mag-alala ang iba pa nilang mga kapitbahay at isumbong ito sa kanilang ina. Maris, naku Mare, umuwi ka na rito. Tawag ng isa sa mga kumare ni Maris. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Maris sa kanyang kumare. Alam mo ba na hindi na nag-aaral ang mga anak mo at sinasaktan na ito ng asawa mo? Maris, para kang nagtatrabaho sa wala. Kaya mabuti pa ay umuwi ka na lamang dito. Ha? Mare naman, ano ka ba? Kanina ko pa nga lang nakausap ang mga anak ko at okay naman daw sila. Wala siguro silang pasok. Anong okay? Hindi sila okay, Maris. Palagi silang sinasaktan ng asawa mo at iba-iba pang mga babae ang dinadala ng asawa mo sa bahay nyo at kinukulong pa ang mga anak mo. Naku Mare, hindi naman yan magagawa ng asawa ko sa mga anak namin. Huwag kang magbiro, Mare. Maris, hindi kami nagbibiro. Lahat kami ay nag-aalala na sa sinasabit ng mga anak mo. At isa pa, kailan pa ba ako nagsinungaling sa'yo, hindi ba? Pero Mare, malabo atang mangyari yan. Kilala ko ang asawa ko at siguro naman ay magsusumbong yan mga anak ko sa akin. Pero wala Wala talaga, Mare. Ewan ko sa'yo. Ikaw na ang bahala kung maniniwala ka ba o hindi. Basta sinabihan na kita. Huwag mong sasabihin na hindi ko pinalam sa'yo ha. Ang mabuti pa ay umuwi ka na lamang dito. Nang sa gayon na ikaw na mismo ang makatuklas at makita mo sa iyong dalawang mga mata
ang nangyayari sa mga anak mo. Sige na, ibababa ko na ito. Basta't ang importante ay nabalaan na kita. Paalam ng kanyang kumare na siyang naging dahilan upang kabahan si Maris. Kaya pala nang makausap niya ang kanyang mga anak ay medyo parang may mabigat na saloobin nito. Medyo nawala naman sa focus si Maris sa kanyang trabaho. Kahit napansin siya ng kanyang among babae. Maris? Yes po ma'am. Okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na medyo wala ka sa focus eh. Parang sobrang lalim nata ng iniisip mo. Sabihin mo nga sa akin kung may problema ka. Baka matulungan pa kita. Kasi ma'am, nahihiya po ako. Lalo na ngayon at sobrang halata na pala. Nahihiyang sagot ni Maris. Huwag kang mahiya sa akin Maris. Ang mahalaga ay sabihin mo na ang problema mo. Kahit napapuntong hininga na lamang si Maris, sabay sabing, tinawagan kasi ako ng kaibigan ko ma'am. Sinabihan ako na sinasaktan daw ng asawa ko ang mga anak ko at hindi na ito pinapag-aral at kinukulong na sa bahay namin. Ayaw kong maniwala sana ma'am, pero sobrang lakas ng kutob ng puso ko at ang mismong puso ko pa talaga ang nagsasabi na parang totoo talaga ma'am. Ganun ba? Pero Maris, tayong mga ina, lahat ng sinasabi ng ating puso ay totoo. Kaya tamang-tama at magbabakasyon kami ng asawa ko sa Pilipinas. Isasama ka namin para malaman mo ang katotohanan. Masakit mang sabihin pero marami nang nangyayaring ganyan. Kaya ang isipin mo na lang ay sana ay nagkamali lamang ang sinasabi ng iyong puso. Sana nga ho ma'am, sagot na lamang ni Maris. At agad naman na silang nakauwi sa Pilipinas. Nagbakasyon sila kasama ang kanyang amo. Kung kaya naman hindi niya ito pinaalam sa kanyang asawa. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang bahay at nakasarado ito nang siya ay kumatok. Sino yan? Bianca? Mama? Bianca anak, buksan mo si mama to. Mama, umiiyak na sagot na lamang ng kanyang anak. Bianca huwag ka nang umiyak, buksan mo, si mama mo to. Mama hindi ka namin mabubuksan dahil kinulong kami ni Papa at nasa kanya ang susi. Agad namang nakita ni Maris ang lock ng pinto, kaya't dali-dali niya itong sinira. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya ang kanyang mga anak na napakaraming pasa. Sinong gumawa nito sa inyo? At bakit nanghihina si Shena? Nahuli kasi siya ni Papa na nakalabas mama, kaya't binugbog niya kami. At teka nga mama, paano kayo nakauwi? At sino ang nagsabi sa'yo? Huwag ka nang magtanong anak, kailangan ko na kayong dalhin sa ospital. Pagbabayaran ito ng papa nyo. Pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa inyo. Galit na saad ni Maris. At agad nang ipinagamot ang kanyang mga anak at pinahuli niya ang kanyang asawa at ipinakulong ito. Mahal patawarin mo ko, sigaw nito. Kit nilapitan ni Maris ito at saka sinampal. Patawarin? Matapos mong saktan ang mga anak natin? Anong klase kang ama? Imbis na paaralin sila, ay kinulong mo sila at sinaktan pa. Kaya't mabubulo ka sa kulungan, sigaw ni Maris. Agad naman siyang umalis na sa kulungan dahil ayaw niya nang makita pa ang mukha ng kanyang asawa at pinuntahan niya na lamang ang kanyang mga anak sa ospital. Huwag kayong mag-alala mga anak, ligtas na kayo at kayo na ang papadalhan ko. Mag-aral kayo ng mabuti dahil aalis na si mama ha. Ha? Akala namin ay nakauwi ka na mama. Anak, umuwi lamang ako kasi nagbakasyon ang amo ko at mabuti na lamang at naawa sila sa akin kaya't isinama nila ako. Kaya't utang na loob ko sa kanila ang buhay niyong dalawa. Pagpapaintindi ni Maris sa kanyang mga anak na siya namang naintindihan ng mga ito. Masaya naman ang kanyang mga amo sa nangyari dahil kahit papaano ay natulungan nila si Maris. Ma'am, maraming salamat ho talaga sa inyo. Kung hindi ho dahil sa inyo, ay siguradong mamamatay na ang mga anak ko. Pagpapasalamat ni Maris sa kanyang mga amo. Mabuti naman Maris, at huwag ka nang mag-alala at magpasalamat pa sa amin. Dahil sa deserve mo naman yan, dahil sa pagtatrabaho mo sa amin. Ikaw ay napakabuti at napakahusay. Saad ng kanyang amo. At bumalik na nga sila sa ibang bansa. Kaya't nang dahil doon, ay si Maris na lamang ang nagbabudget ng kanyang pera. Pinapadalan niya ang kanyang mga anak. At hindi na siya nag-asawa pang muli kung hindi ay nakafocus na lamang siya sa kanyang anak na siyang may trauma na sa kanilang ama.